ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good evening and welcome sa aking munting channel. At dito nga ay muling nasukol itong demonyitang si Moira. Ngunit sukol na nga ay nagsinungaling pa rin ang demonyitang si Moira. At si Lynette nga ang kanyang itinuro at si Doktora Annalyn ang kanyang sinisi kung bakit niya daw naisipang itulak ng aksidente ito nga si Doc RJ dahil nga sa mag-ina. Napilit na inaagaw at nilalandi nga daw nitong si Lynette, itong si Doc RJ. Ngunit ito namang si Dr. Annalyn Santos ay napakarami nga ng katanungan dito nga kaya demonyitang Moira. Dahil sabi niya, bakit ngayon mo lang sinabi kung yan ang katotohanan? Noon pa yan, bakit hindi mo ibinigay ang CCTV footage at bakit hindi ka nagsalita noon pa kung yan lang pala ang dahilan niya? Kaya't itong si Dr. Annalyn Santos ay hindi satisfied at hindi naniniwala sa kasinungalingang sinasabi nga nitong si Moirang demonyita. At ito rin namang si Doc RJ ay hindi naniniwala sa mga sinabi nga nitong si demonyitang si Moira. At dito nga ay nagdesisyon na itong si Doc RJ na ban na nga siya sa pamilya ng mga tanyag. At tuwang-tuwa naman itong mga ibang nakarinig dahil nga itong si Moira ay nakaban na sa Tanyag family at malamang sa malamang yan ay nakaban na rin siya sa Apex Medical Hospital. At itong si Moira ay nagpara ng isang taxi at sinabi niya nga ay pupunta siya at uuwi sa kanilang bahay. At sabi nga dito ng isang driver ay malayo ito at ang pamasahe ay 500. Nagulat at nabigla naman itong si Moira na sinabi niya ng 500 at sabi nga ng taxi driver, ang baho-baho mo, ang wisuka ka pa, tignan mo nga ang iyong itsura. Kaya dito nga ay tumawag na nga itong si Dr. RJ kay Dr. Annalyn Santos na sinabihin na nga niya na magdidemanda na siya dito nga kay Moira para daw pagbayaran ang lahat ng kanyang kasalanang nagawa kay Dr. RJ Tanyag. At siyempre kasama na dyan dito kay Dr. Annalyn Santos at kay Miss Lynette Santos na kanyang mga kasinungalingang pinaggagawa. At ito namang si Zoe ay umiiyak at nagmamakaawa nga na patawarin ang kanyang mami Moira dahil once nga na ito ay masampahan ng kaso, baka mapilitan ng magsalita at magsabi ng katotohanan ito ngang si Moirang demonyita at baka masabi na rin niya ang totoo na hindi nga siya tunay na anak ni Doc RJ. At dito naman ay habang nag-uusap itong si Doc RJ at si Zoe ay panayang-iyak. At sabi nga dito ni Doc RJ na hindi ko na alam kung kanino pa ako magtitiwala at sino pa ang dapat kong pagkatiwalaan. At sabi nga ni Zoe, Dad, ako sa akin ka magtiwala. Zoe, once na malaman ni Doc RJ na hindi ka niya anak, well, sorry ka din. Baka isa ka sa maipakulong at maidemanda dahil sa panluloko mo at hindi pagkasabi ng katotohanan na ikaw ay hindi tunay na tanyag. At dito naman ay nag-uusap nga itong si Doc Carlos at Doc Lindon. Aksidente namang narinig nitong si Doc RJ Tanyag na nagkaroon nga ng relasyon itong si Moira at si Dr. Carlos Binides noong araw. At baka dito na uli magsimulang maghinala at magtanong-tanong nga itong si Doc RJ kay Dr. Carlos Binides. At baka dito pa nga malaman na rin ito ni Miss Lynette Santos ang katotohanan. Ano kaya ang mangyayari once na malaman na rin ni Miss Lynette Santos ang katotohanan? Mapatawad niya pa kaya itong si Dr. Carlos Binides or matuloy pa kaya ang kanilang kasal? At ito po ang ating pakaabangan bukas dito nga sa Abot Kamay na Pangarap, na kung saan ay paganda ng paganda at patindi ng patindi ang bawat kaganapan. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po, ingat, God bless, and bye-bye!